Sembo, South Sembo, Comembo, East Rembo, West Rembo, Pembo, Rizal, at Pitogo. Ang mga EMBO, Enlisted Men's Barrios, matagal nang nakakabit sa lungsod ng Makati. Pero paano at bakit nagdesisyon ang Korte Suprema na nasa ilalim pala sila ng Taguig? Akin sa akin lang siya! Walang sayo, Nicole! Akin lang ang asawa ko! Simplihan natin. 1986 at 1990, naglabas ng Presidential Proclamation sina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at Corazon Aquino para ialis na sa military reservation ng EMBO para ipamigay sa mga residente. Sabi sa proclamation, nasa Makati ang mga EMBO. Kaya tumutol si Taguig. Naghabla ito sa Pasig Regional Trial Court noong 1993. Ang ebidensya ng Taguig ang PSU 2031 survey plan na ipinagawa ng US government noong pang 1909. Ayon sa mapa, yung Parcel 3 at 4 na kinatatayuan ng mga EMBO at Fort Bonifacio, bahagi yan ng Taguig at never daw nabanggit ang Makati sa PSU 2031. Ang Makati nagpagawa ng sariling sketch map sa sarili nitong eksperto. Base ito sa mga historical documents, ang Spanish Book of Registry of Real Properties na mula sa National Archives of the Philippines, ang kontrata ng pagbebenta sa Hacienda Maricaban at ang mapa ng Fort William McKinley Military Reservation na ngayon ay Fort Bonifacio na nakuha pa nila mula sa US National Archives. After 18 years, nagdesisyon ng Pasig RTC pabor sa Taguig, pero ang Court of Appeals binaliktad ito 2 years later. Kaya lang, sabi ng Korte Suprema, guilty sa forum shopping si Makati dahil bukod sa apela nito sa desisyon ng Pasig RTC, nag-file pa ito ng annulment case laban sa parehong desisyon. Kaya binasura ng Court of Appeals ang kaso ni Makati at umabot ang lahat sa Korte Suprema. Ayon sa Korte Suprema, mas matimbang ang mapa ng Taguig dahil ang US government mismo ang nagpagawa nito, di gaya ng pinagawa ng Makati government. At makailang presidential proclamations at Supreme Court decisions na rin ang gumamit sa survey plan PSU 2031. Tanong ni Makati, paano naman ang mga census, birth certificate at mga COMELEC certification na nagsasabing nasa Makati ang mga EMBO? Ayon sa Supreme Court, mas kapanipaniwala ang mga batas at presidential proclamation. Sinubukan pang iapela ng Makati City Government ang desisyon ng Korte Suprema not once but twice. Pero ibinasura din ito ng Supreme Court at naging final and executory ang desisyon noong September 28, 2022 base sa entry of judgment. So, ano nang mangyayari? Kailangan mo nang kumuha ng writ of execution ng Taguig para ipatupad ang desisyon ng Korte Suprema. Ayon yan kay Court Administrator Raul Villanueva, base sa sagot niya sa tanong ng isang korte kung ililipat na ba ang mga kaso sa Taguig. Pero ang COMELEC, isasama na ang mga EMBO sa Taguig sa darating na barangay elections. So ano nang mangyayari sa mga eskwelahan na kagaya nito na dating nasa ilalim ng Makati pero nasa jurisdiksyon na ngayon ng Taguig? Abangan ang susunod na kabanata. Habang ikaw ay naririto sa dibdib,